Video clip ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa unang 6 na araw ng paglilitis. Para sa prosekusyon, yan ang pinakamalakas na ebidensya. Habang sa defense naman, pinunto ang konteksto. Narito ang frontline report. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM. O, yan yung video Pag pinatay ako, may kinausap na ako tao, pag pinatay ako, paano ba na tayo nangyari sa ganito? Yun yung iniiwasan ng prosekusyon. Ang malaman natin kung anong nangyari bago itong press con na ito. Diretso. Si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ang video clip na yan ng pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos. Alam ninyo, pinagbabantaan yung buhay daw nitong mga Marcos. Ginagamit yung agent Romanov. Banta raw yun sa buhay ng mga Marcos. Tanga. Banta yun sa leadership nila. Banta yun sa pamilya nila na kung hindi sila titino, people may rise up and singilin sila. Yun yung Romanov. Hindi yung act lang ng pag-ubos sa lahi nila. Yung buong istorya ng Romanov, alamin nyo kasi, parang dito rin sa istorya ng impeachment, yung buong istorya, bakit nagkaroon ng ganitong press conference, alamin nyo. Saan ba nagsimula yun? Bakit ba napunta tayo sa ganon? Hindi naman yung gumising si Inday Sara, "Hi, good morning. Oh, gusto kong patayin si ganito, si ganyan." Wala namang ganon. May trigger point yun. Yung Romanov, meron ding trigger point yun. Kaya nangyari yun. At yun yung babala na if you keep on doing what you're doing, you family of thieves, if you keep on doing this, the same fate that the Romanovs experience might also happen to you. So, magbago na kayo. Yun yung yun yung aral doon sa Romanov na yung puta. Iba ang takbo ng utak talaga ng mga adik O tsaka between the threat ni Inday Sara sa mga Marcos, considering there's any, and yung threat sa buhay niya, sino yung mas nakakatakot na threat? Yung kay Inday o yung threat na ang gustong magpapatay sa'yo, adik, tapos presidente pa? Nakakatakot yun. Buti man lang sana kung ang magpapapatay sa'yo, presidente lang. Pero yung presidenteng adik, delikado yun. Sino ba nasabi adik yan? Yung kapatid niya mismo. So, I'm just quoting that. Si Inday Sara, matinuman ang isip niyan. Kung papatay si Inday Sara dahil sa galit, sa sitwasyon na yun, paggising niya bukas, hindi na siya galit, pwedeng hindi niya na ituloy yun. Pero yung pagiging adik, bata ka pa, adik ka na, hanggang sa maging matanda ka at nasa posisyon ka na, adik ka pa. Tingnan mo nangyayari sa bayang Pilipinas. Napakadelikado ng isang adik na leader para sa isang bansa. Tingnan mo nangyayari sa Pilipinas, di ba? O ganun din, kapag ka ang isang adik, gusto kang hadlang ka sa kanyang bisyo, hadlang ka sa kanyang mga gawain, putya, talagang nakapokus yan para deduing ka. Bago ka nga patayin yan, pahihirapan ka pa niyan Ang utak ng adik, walang hindi klaro yan. Nanay niyan, kapatid niyan, yung tawag dito, lola niyan, re-rapin yan. Ganun ka gago ang utak ng adik. Alam niyo bakit galit na galit si Pangulong Duterte sa adik? Bibigyan ko kayo ng konting sample. Ito, naikwento ko na rin to sa inyo sigurado. Sobrang daldal ko. Merong kaibigan si Pangulong Duterte. Mayaman na mga negosyante. May anak silang adik. Sabi ko naman sa inyo sa isang tahanan na kahit isa lang ang adik, kahit 10 kayong matitino, walang katiwasayan yan. Yung anak nila ng adik na yun, wala silang magawa. Kumuha ng baril, tinutukan yung kapatid, ginahasa yung kapatid. Walang magawa yung mga magulang kasi tinututukan siya, papatayin ko kayo. Huwag niyo akong pakikialaman. Adik Pero bago daw dumating sa punto na yun, lahat daw ng mga gamit sa bahay pinagbibenta na ng taratado na yun. Ngayon, tumakbo daw kay Pangulong Duterte, yung yung pamilya na yun. Humihingi ng tulong. Sabi, "Mayor, yung anak ko, ginagahasan ng anak ko." Tapos, tinututukan ng baril, wala kaming magawa kasi anak namin So, parang gusto nila mangyari, humihingi sila ng tulong kay Pangulong Duterte, siyang gumawa para sa kanila. Okay, tinanong ni Pangulong Duterte, "Grabe naman yan. Sige, pakikialaman ko yan. Pero papatayin ko yan." Kasi hindi na dapat nabubuhay yung mga ganyan tao. Wala nang wala nang pagbabago yung mga ganyan. Dumating na siya sa punto na ganyan. The end na yan. Ayaw naman ng mga magulang. Ayaw naman ng So,
Wala rin. Di ba? Sabi ni Pangulo, walang magagawa dyan. Kasi kung ako yan, papatayin ko yan. May isa pang istorya, si Pangulong Duterte. Ganito siya klase na tao eh. Nag-golf daw sila. Go-golf silang ganyan. Nakita nila, may isang Koreano. Binubugbog yung anak. Sa golf course. Kasi, nagkamali sa kanyang swing. Ang Chinese and yung mga Koreans, yan sila? Very disciplinarian sila sa kanilang mga anak. So, ayan na nga. Nakita ni Pangulong Duterte yung pinatawag niya. Tawagin mo nga yan. Tapos paglapit daw noon, pinukpok daw niya ng golf club niya. Buti na lang daw hindi tumama. Tumama daw doon sa golf cart. Bali yung golf club. Tapos, galit na galit daw siya. Sabi niya, mo yun yung ginagawa mo sa anak mo, mali yan. Sabi daw nung lalaki, hindi, okay lang sa amin to. Ganito talaga kami magdisiplina. Korean yun South Korean. Ganito talaga kami magdisiplina. Normal sa amin ito. Alam mo, sabi ni Pangulong Duterte, pinadeport daw ni Pangulong Duterte, sabi ni Pangulong Duterte, putang ina mo, kung pwede yan sa bansa nyo, dun nyo gawin. Wag dito, lalong-lalo na pag hindi ko nakikita. Pinadeport daw ni Pangulong Duterte. Ganon si Pangulong Duterte bilang isang tao. Ngayon, ba't ko kinoconnect dito? Matino. Ang problema, yung threat sa buhay ng mga Duterte galing sa utak ng isang makapangyarihang adik di umano. Gaano kadelikado yun? Diba? Diretso. Dating House Speaker Martin Romualdez ang pinakamalakas na ebidensya raw na ipinresenta ng prosekusyon. Sa unang 6 na araw ng impeachment trial, unang sinagot ang mga tanong na, totoo ba ang video na yan? Baka naman AI yan. Sagot ng unang testigong si NBI Senior Agent John Mark Calilong. After screen recording, there's an output video. I compared the output video with the November 23, 2024 video and ensure that the contents are identical. Kalaunan mismo ang defense team na ni VP Sara ang gumamit ng naturang video at ipinunto ang konteksto kung bakit nasabi ng bise ang mga sinabi niya. Triggered lang daw si VP dahil inaagrabyado ang kanyang staff. Triggered dahil inaagrabyado ang kanyang staff. Maganda yung punto na yon. Ngayon, sino yung staff na yon? Si Zuleika Lopez. Si Zuleika Lopez, mga bossing, may papaliwanag niya sana kung bakit nangyari ito. Pero hindi na siya pinatawag sa witness stand. Hindi na. Bakit? Kasi mabibisto sila. Mabibisto sila na nag-trigger nung threat na yon is sila din mismo. Sila mismo na nagrereklamo. Silang mga reklamador, sila ang may kagagawan kung bakit nakapagsalita si Inday Sara ng ganun. Ayaw nilang lumabas yun sa publiko. May vlogger, may busdada, may banateros. Lalabas yan. Bipuda ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez? Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from their even before their mini trial, Your Honor. Nang ma-authenticate ang video, mas lumalim ang usapan. Ang sunod na tanong, seryoso ba ang banta? Ang ikalawang testigo na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, sinagundahan ng nauna ng pahayag ng kanyang tauhan na si Calilong. The utterances made by the Vice President. Nakita niyo yung nasa likod kanina? Si Rog Gutierrez. Si Rog Gutierrez ay party list representative ng mga riders. One rider party list. Ginamit nila noon si Busita para makuha yung boto ng mga rider. Akala ng mga rider, ipagtatanggol ng one rider party list yung mga rider. Puta, namamatay yung mga rider ngayon. Isa-isang sinasaksak yung mga rider ngayon. Anong ginawa nitong one rider party list? Nandiyan dyan sa impeachment, nanonood. Putang ina niyan. Kabataan party list. Nandiyan dyan, nanonood. Bicol Saro party list. Nandiyan dyan, nanonood. Natong mga to, wala nang nagawa. Nire-represent nila rider tapos wala silang ginagawa doon sa mga nangamamatay na mga rider. Wala silang batas na ginawa para protektahan itong mga ito. Yan sinasabi ko sa inyo, boto kayo ng boto, puta, ginagamit yung mga ninyo, yung mga ang tawag diyan. Yung marginalized sector, ginagamit yung mga sektor ninyo tapos putya hindi naman kayo nire-represent talaga. Gusto lang naman pansarili at saka yung mga kalaban sa politika. Was serious and the threat was real and actual, sir. The threat is absolute, sir. Okay. Thank you, Mr. President. Muling gate ng depensa, importante ang konteksto. Hindi raw sapat ang kontrobersyal na pahayag para sabihin agad na merong high crime o betrayal of public trust. Paano rin daw sasabihing pagbabanta ang ginawa ni VP Sara? Gayong hindi naman ito nagdulot ng takot. Banta ba talaga o baka naman babala lang? Dapat ba na ang supposed victim nakaramdam talaga siya ng threats? Or is it enough that the general public considers the statement threatening?
Yung sagot po ng prosecution, hindi po galing sa opinion ng aking mga kasama. Ito po ay isang decision. No less than the Supreme Court of the Philippines. Hindi po kailangan na yung recipient mismo nakaramdam ng takot or that scenario. Lagi na kasi ito magsalita, kala mo lagi nag-i-speech eh. Ganyan ka ba magsalita? Mama, iluto mo ang hotdog. At gusto ko, pakuluan mo muna sa tubig bago mo lagyan ng mantika. At magsaing ka ng bigas. 3 gatang lang. Hugasan mong maigi para mabango ang kanin. Utanginan yan. Pag yan ang ganyang kausap mo, palayasin mo na. Papaano pag sumagot sa mga tanong ng mga senador, yung witness nila, yung depensa, diretso. Ganito po yan. Pag nagluto ka ng hotdog, ilagay mo muna sa tubig. Pakuluan mong konti, tapos lagyan mo ng mantika, patuyuan mo. Para juicy. Magsaing ka na rin. 3 gatang lang. Para hindi tayo masaya, hindi tayo mapanisan. Tawagin mo ako pagka luto na, kain tayo. Bili lang akong coke. Diba, ganun eh. Ganun yung normal eh. Pero yung ganito ka magsalita. Kasi, utang ina niyan. Abnormal. Yung pagbabanta. Your Honor. Ang plot Yung pagbabanta. Your Honor. Putya, pwede naman. Yung pagbabanta, Your Honor. Yung pagbabanta. Your Honor. Tangang puto. Hindi ka mabibilib, maiinis ka eh. twist pa. Meron daw pagbabanta sa buhay ng pamilya ng Bisen na kung tawagin Operation Romanov. Tanong kay Loto, inimbestigahan niyo ba yan? Who was the Vice President claiming na pwedeng magpapatay sa kanya? Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena. Pati ang mga mali-maling petsa at typo, hindi pinalagpas ng defense team. And the affidavit also is November 6. 2 typo carried over. Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na November. Ikaw ang pumirma eh. With all these mga infirmities, and you mentioned yesterday that Ang galing, di ba? Siya pumirma ng affidavit, hindi niya pa nakikita yung affidavit. Putang na yung multo. Sabi ko nga sa inyo, mga putang ina yan. Puros kayo kabulastugan kasi eh. Ang hirap pag nagsisinungaling kayo. Mahuhuli kayo kasi nagsisinungaling kayo eh.